Kuha natin ng baging, nagkakasugat-sugat dito. Ang gagagat mo ng baging. Baging? Binibinta namin dati. Ano yun? Ano? Parang nitaw. Tapos? Binibinta namin. Tapos nagkakasugat-sugat yung ano mo? Oo. Yun yung unang napapansin mo na parang ito kumakalas. Tapos nagpa-check up ka. Yun yung findings. No, yung pangarap wala na. Parang malaban na lang sa ng buhay. Oo, parang ganun. Ano nararamdaman mo na ganun yung kapalaran ba na parang bakit sa'yo, bakit? Parang po. Siya nakakasakit din ng damdamin. Lahat mga magagawa, tanggapin na lang. Parang naghihintay na lang ano? Parang ganun, mas pakahirap man sabihin. Pero kumbaga parang naghihintay ka na lang kung ano mangyayari sa ano ko, sa sarili ko, parang ganun. Kasi unang-una, pagdating sa pagpapamilya, sino ba yung papatol sa katulad niya? Unang-una, disabled na. Tapos, yung karamdaman pa. Wala pang trabaho, grabe. Parang parang grabe, di bali, ibang sakit na lang ano. Parang di man diabetes. Kasi pag diabetes Ingati, nagtataka ako. Kaya nga, kung yung daw sabi ng doktor, mana-mana daw na sakit. Mana na sakit. Kaya tinanong ko siya, mayroon bang sakit na ganito sa ano? Sabi yung, nasa third casing ko pa daw yung dating may sakit na ganito. Kasi sabi nga ng doktor, 7 salinlay, may lalabas at may lalabas. May lalabas. Dati mataba, maganda ang katawan mo. Bata ka pa. Nag-running pa ako ng elementary. Oh? Athletic ka pa pala dati? Dito sa runner ka. May picture ka ba na Kuya Regan? ay, tabi-tabi po. Ayan mga kalangga. So, welcome back po sa aking YouTube channel, sa Kuya Regan Vlog. Ayan, nandito tayo ngayon sa baryo po ng Bulan, Sorsogon. So, sa Magsaysay po tayo. Itong beneficiary po na scout natin is tinuro po ng isang solid supporter doon po ng Rochelle. Ayan. At hinihingi niya ito ng tulong, mga kalangga, dahil nga sa sitwasyon niya nito na ayun, nakikita niyo po doon siya maglakad. Yan, at magtatawid tayo dito sa sapa. Ano to, malalim yung tubig dito pagka abot dyan? na yun, ha? Oh? Jurgenson. Napakad ko pa sa pinaka-ano. Paano yung pag niya, hindi siya makadaan dito? Dyan lang siya. Bago mo ba isa dito? Kamay kita yan dyan. Pag may bago magbaha, bumababa na siya. Pag masama yung panahon. So sobrang lalim daw pala nito pagka masama yung panahon, mga kalangga. So ang ginagawa, bago pa bumaha or sumama yung panahon, yun, lumilipat na siya, nag-evacuate na siya dun sa lugar na magiging safe siya. Meron din siya mga kamag-anak, doon siya natuloy. So malalaman natin ngayon kung ano yung status or anong kwento ng buhay nito ni Kuya. Basta sa ngayon wala pa akong alam about sa kanya. Ang alam ko lang, yun nga, ang nakikita ko lang sa kanya, may diferensya yung paa niya. Tapos ang sabi po ng mga nakakakilala sa kanya, dati normal naman siya. Ay, grabe yung bahay niya. Yan si Kuya Junjun. So ito si Kuya Junjun, ito yung niya, problema ng kanyang, mamaya po tatanungin natin siya kung bakit nagkaganyan yung niya, yung kamay niya, yung sitwasyon niya, kasi dati daw po normal yung katawan niya. So
tingnan muna natin yung bahay niya. Grabe yung bahay niya. Bali wala kang kapitbahay dito kuya, ano? Wala siyang kapitbahay dito. Kumbaga mag-isa lang siya. Grabe yung bahay na to. Hindi na to bahay. So si Tita Salome, supporter po ng Rochelle. Oh. Hello, Rochelle. Ayun, oh. So, ay grabe man ito. Paano? Saan siya dito natutulog? Ha? Saan ka dumadaan po, kuya? Nasurok ko na dyan. Tingnan ko nga po kung paano ka pumasok dito. Sige na lang. Sige po, tara. Para mainig ka. Hindi ka marawa. Sabi ko sa kanya, hindi ka marawa. Oo, huwag ka mahiya at baka matulungan ka namin. Kasi sabi ko, kahit po masabi ko ano. Ayan yung ano niya. Tapos, dyan ka nalusot. Ah, okay. Grabe. Ay, natusok ang likod mo. Ano pa? Asan? Boring yan. Ano yung trabaho mo dito, kuya? Wala. May sundang ka, oh. Ah, ito. Ah. Tapos, dito ka natutulog. Oh, grabe yan, oh. Ano na, bagsak na, nangyari ko. Ano na nga lang. So, dito rin siya nagluluto. Na ano na lang din ako. Grabe yan. Eh, pag masama yung panahon, eh... Nung ano pa to eh, nung Ano? garang tagulan nga, parang na ano na lang ako matulog eh. Kung matulog dito pag tagulan, nababasa ka. Basa ka na. Dito, ikutin ko nga. Tabi, perega boss. Ito po yung sitwasyon ni Kuya, Junjun. So ikutin po natin muna bago natin siya interviewin. Kung ano yung sitwasyon. Ayan. Ito yung bahay niya. Oh. Ayan. Dito siya nagsasaing. Ayan, may kaldero siya. Ito na. Grabe yung bahay. Kawawa naman yung tao. Ayan po, mga kalangga. Kanino yung ano na to? Yung lupa. Sa tito niya. So, pinatitira ka lang dito? Okay lang naman sa kanila na dito ka nakatira. Ayaw naman. Dati nandun siya ngayon. Lumipat mo sa dito. Matagal na doon dati ka doon sa tita. Doon ka dati sa tita mo. Ano yung ano? Pero may asawa ka? Wala. Hindi, minsan hindi ka nagkaasawa. Oh, saan tayo? Doon sa hindi mainit siguro. Dito tayo, kuya. Dito. Oh, grabe mo. Dami mo na tuloy dumi. Dito. Dito, oh. Doon tayo, hindi mainit. Parang mainit nila. Ah, saan? Doon? Parang mainit naman dito. Doon sa malilim? Ayan. So, walang upuan, walang kung ano man, pero dito tayo. Ayan, upo ka dyan, kuya. Ayan. So, ayan po si Kuya Junjun, ano? Kuya Junjun. Interviewin natin kung ano yung pangyayari, bakit siya nagkaganito, bakit siya naging ganito yung buhay niya at sitwasyon niya po. Ano nangyari sa kanyan po, Kuya Jun? Kaya pa ako na grade 6 na ako. Grade 6, pero dati normal naman talaga, kompleto yung katawan mo, kompleto lahat yan. Normal. Oh. Tapos, Pagaling ko sa Manila, nga daw. Taas din daw yung blood sugar. blood sugar? Ibig sabihin, diabetic ka? Grade 6 yun. Di bata ka pa. Ano, Bata mga, pa ako, nag-umpisa pa lang. mga 10 years old? 12 na. 12, 39. 13 years old, doon nagsimula. Ano yung unang naramdaman mo? Anong unang nagbago dyan? Anong unang nawala sa ano mo? Yung kamay. Yung daliri mo, pakita mo nga, kuya. Ayan po yung i-focus mo sa daliri ni kuya. Ayan. Bata pa, sabak na sa trabaho eh. Anong trabaho mo dati nung Kumukuha dati ng bagay, nagkakasugat-sugat dito. Gagagat mo ng bagay. bagging? Binibinta namin dati. Ano yun? Ano? Parang nitaw. Tapos, Binibinta namin. nagkakasugat-sugat yung ano mo. Oo. Yun yung unang napapansin mo na parang ito kumakalas. Tapos nagpa-check up ka.
Yun yung findings, mataas yung sugar mo. Pero yung yung kondisyon ng katawan mo, kumbaga hinihingal ka, mga ganun, wala kang nararamdaman na ganun. Pag normal na rin napapagod din minsan. Napapagod. Pag madali mahingal din. Madali kang mapagod, yung hihingaling ka. Tapos ang nauna na wala itong mga daliri mo, pa isa-isa. Hanggang sa ngayon paa na. Pero dati di ka naman pupilay. Yeah. Okay naman, normal yung paglakad mo, takbo, ganun. Basta nag-umpisa na talaga na gano'n na tunong high school na ako. High school. Yung first year. Tapos nagbitiw ako. Nagbitiw ka. Tapos ano yung unang naramdaman mo na ganyan, nagsisimulang ganun? Masakit. Masakit yung... Lalabog. Bugat. Saan napupunta ito? Natanggal siya? Buo? Ano, tinatanggal mo na lang? Hindi. Minsan. Namin. Isang buhay pa nanay ko. Pinatanggal yan? Dahil masakit, pinatanggal sa doktor. Kasi parang sugat siya na hindi, gumagaling. Yung tatay mo, asan po? Yung bata pa ako. 4 na taon lang namatay ang tatay ko. Bata pa, 4 na taon, namatay na yung tatay mo. Tapos yung nanay mo, patay na rin. 17 years old ako namatay. 17 years old. Kapatid mo, Sa Manila. nasa Manila. Umaga mag-isa ka na lang dito nabubuhay na ganito. So ano yung hanap buhay mo po dito ngayon? Wala. Paano yung mga pagkain mo, yung pangangailangan mo sa araw-araw? Meron din dyan. May bibigay-bigay sa'yo. Sila, malapit ako sa kanila. Pag-uuling. Minsan, nagbibida ako sa kanya ng kapita ng okay. So, Dito ka po. Teka. Dati nakakauling pa ako ng kahoy. Nakakauling. Ito siguro yung sinasabi sa akin dati. May nagkwento sa akin na nung nalaman niya yung charity vlogger tayo, na mayroon daw mag-uuling dito sa lugar na to. Ako yung. Na yun nga, pilay na. Napakasipag daw nito eh. Dati kasi isa pa lang ako sa play ko nagamit. Isa pa lang. Ngayon, nung dalawa na, di na ako nakakapagpasa ng kahoy. Hindi ka na nakakapagpasan. So ano yung parang nabubuhay ka na lang para sa yung makakain lang, parang gano'n. Ilang taon ka na po? 43. 43 ka na? Grabe yung buhay. Tapos wala pang kuryente dito. Isang pag walang bigas, makatisa. Pag walang bigas, pupunta sa'yo. Manisan may pang, kaya hapon, manisan may pang tayo pang. Diatabs? Bakit? Ano yung Saan kasi sa bakaran. Sada ko pag mayon. Masama yung pakiramdam mo? Sir, wala namang gamot yan na center, barangay. Walang gamot. Kailangan din ng resita pa bago ka makakuha ng bigla. Nakakaramdam ka ng masama yung pakiramdam. Ano kapag nasa balas, ito mga sugat ko. Sumasakit yan mga yan? Oo, masakit yan. Lalo na pag tatawid na ng baha. Oo. Pag tagulan, laging basa din sa tubig. Pag laging basa, Nasakit. paano yung pagkain mo niyan? Katsara. Kayang ipitin, sipit pa rin. Tapos dito ka lang nagsasaing. Kung may bigas, saing ka dyan. Yung ulam, hingi ka dyan sa mga... Pag pumipira ako minsan, bakit nabili ako? Kasi minsan, mayroon din na iwan yung nanay ko nakapiraso ng lupa. Oo. Saan yun? Yung sa sityo. Saan yun? Sityo. Sityo, kabila. May kapirasong lupa. Oo. Yun yung ilan yung kustrahan. Putay. Kaso bibihira naman. Bibihira. Minsan naman makupromise siya, wala na tayo sa utak-utak tinda. Malayo yun? Malayo. Pero pwedeng ito. Pwedeng motorin. Malayo na para dito sa lugar nyo. Bali ko yung nag-aasikaso nun. Kukupra ka. Bakit hindi mo naisip na doon tumira? Mas malayo naman yung kung doon ako titira, malayo ang tubig. Wala yung tubig, tapos yung Malayo pagkain. ang lalakarin pa doon. Wala ka malalapitan doon. Ilang minutes papunta ron? Ano lang? 20 minutes siya paglakad. Wow, 20 minutes tapos nakaganito ka pa. Saklay. Saan galing ito? Binigay sa akin yung planong magbarangay ka dito. Binigay sa'yo? Mga anak niya kagawad, pisa ng kagawad. Nanalo. Oh, ano mo yung lamok oh? Binigay daw. Sira na naman eh. Oh, grabe oh. Unti-unti na po nauubos yung daliri niya.
Ano, kung diabetes, di wala nang pag-asang gumaling. Hindi pa rin siya ng mata ko. Yung mata mo, ano na po nangyayari sa mata mo? Labo. Kailangan ko rin sa amin. Nalabo na. Kailangan mo rin ng salamin. Bakit? Para may katarata rin? Para mga tarata na. Symptoms nga ng diabetes. Kapag tinignan. Symptoms pa din. Mata, paglalabo. Ulat sa akin. Pakita nga po ang ano ka. Naubos yung paa niya. Sige, ilabas mo po. Ano mo, iangat mo na makita. Ayan oh, nasusugat na rin. Ayan o. Natatanggal na. Tatanggal na. Malay na ba? Oo. Taas mo kuya. Taas mo po. Baka masyado. Ayan. Grabe na yung paa niya. Tatanggal na. Grabe. Yung paa niya, yung kamay niya. Ayan oh. Dito sa kabila. Yung pakita mo din. Ganon din dito? Meron din. Nauubos na rin yung daliri dito. Ay, nako. Grabe. Dati normal yan, mga walang ano yan. Normal. Grabe. Tapos yung paa mo dito, may mga sugat na rin. Wala. Wala. Yun lang. Pero nakita ko parang lumiliit na yung dito mo. Gawa na nga. Yung sa dyan. legs mo. Igawa na nga nito. Sa ano, di na, Gawa ng? nang di na na-exercise yung pa ako na ano. Lumit na Hindi talaga. na exercise. Parang kinain na ng laman. Kinain na ng laman. Ang ano, yun nga sabi ng doktor. Unti-unti kakain din ng laman yan. Unti-unting kakainin Kasi ng sabi ng doktor sa akin, yung sakit niya mana-mana. mana-mana. Sa 7 salinlahi, may lalabas at may lalabas dyan. Pero kakaiba yung pagkaka... Kaya nga, nung dinala nga nila ako sa Talay, kasi akala nila Saan? sa Tala. Ano Tala, Caloocan, sa mga leprose. Oo. Nung sabi ng doktor dun sa akin, manawanan nyo yung sakit na yan. Parang Ang 7 salinlahi, may lalabas dyan. Karamihan daw na namanan dyan, lalaki talaga. lalaki. Ang swerte mo naman at ikaw pa yung nakamana, ano? Sabi ko, ang daming pwede pamana yung pa. Kaya, grabe. Ang daming pwedeng ipamana, yan pa yung namana mo. Parang ano yan eh, parang grabe, habang buhay na paghihirap, tita. Kawawa. Grabe, kawawa naman si Kuya Junjun. So parang ano, yun na lang yung araw mo, yung routine mo, yung daily routine mo. Pagkain, hanap buhay, kain, gano'n na lang. So parang yung, no, yung pangarap, wala na. Parang, Malaban na lang sa ng buhay. oo, parang gano'n. Ano nararamdaman mo na gano'n ang, yung kapalaran ba na parang, bakit sa'yo, bakit? Ganun ko. Kasi nakakasakit din ng damdamin. Lahat mga magagawa, tanggapin na lang. Parang naghihintay na lang ano. Parang gano'n, mas ano man sabihin, napakahirap man sabihin, pero kumbaga parang naghihintay ka na lang kung ano mangyayari sa ano ko, sa sarili ko, parang gano'n. Kasi unang-una pagdating sa pagpapamilya, sino ba yung papatol sa katulad niya? Unang-una disabled na. Tapos yung karamdaman pa. Wala pang trabaho, grabe. Parang parang grabe, di bali, ibang sakit na lang ano. Pero parang di man diabetes ano. Kasi pag diabetes di mo lang, di ko makakita ng Ingati, kaya nga, nagtataka ako. Kaya nga, kung Yung ano daw sabi ng doktor, mana-mana daw na sakit. mana na sakit, O kaya tinanong ko siya, mayroon bang tanda, sakit na ganito sa ano? Sabi yung, nasa 3rd casing ko pa daw yung dating may sakit na ganito. Kasi sabi nga ng doktor, 7 salinlahi, may lalabas at may lalabas. may lalabas. Dati mataba, maganda ang katawan mo. Bata ka pa. Nag-running pa ako ng elementary. Oh? Athletic ka pa pala dati. Dito sa namin. Runner ka. May picture ka ba na kompleto pa dati yung ano mo? Sira-sira ng bagyo ng daming duman na bagyo. Yung mata mo, yung isa, parang iba yung ano. Kaya nga po. Pikto na po yan. Yung nasa kanan mo. Kanan, medyo mahina yan. May mahina ipigit. Dilat siya. Pero hindi makakita. Medyo Nakakita pa rin, nakakaninag siya, pa rin. pero malabo. Kailangan talaga ng salamin din. Parang cancer, no? Yun nga. Parang cancer na parang kinakain yung laman ng katawan mo. Di ba? Isang beses nakita ko yung parang nagkikiwing-kiwing na yung laman. Yung laman, Kung usok pa tapos natanggal na. tanggal na siguro kasi di ko nakita. Pero hindi masakit. Masakit yan. Yung sugat, bigla na lang natatanggal. Masakit yan. Kaya nga, minsan kailangan ko lang palagi ng gamot. Anong gamot yung... Minsan kinokontrol na rin ako ng gamot. Baka sumabog daw yung kidney ko. Alam mo, pinamig. Nagpapacheck up ka. May pinamik lang yung ginagamit mo?
Ginakontrol na lang Ayun, ako. pwede yun. Ay, kung baka pumutok lang yung cancer ko, ay ulcer ko. Ano yun? Kidney. Kidney mo. Tuwing anong klema, anong 'di ba, malamig or tag-ulan, tag-init, sumasakit yung ano mo. Pag tagulan, kasi tagulan, taglamig kasi mataas ang tubig sa sapa. Pag Nab- tatawid, laging babasa. Bakit wala kang ibang lugar na pwede mo Wala. tirahan? Dito, mga bakanting lupa dyan ng mga kamag-anak, wala. Mga may-ari ng mga likas na rin. Ito. So ito lang talaga yung choice mo dito ka tumira sa parang isla. Isla ba to? Parang isla. Isla na ito. Kasi Oo. napapaikutan ito ng Tubig. Tubig? Pa ganyan. Ganyan bundok na. bundok. Tapos doon sa kabila nito, anong lugar na? Kambal mo. Kambal, ano? Sento. Abad Santos. Diba ba dyan? Daanan din ng tubig yan. Hindi. Hindi. Bundok yun eh. Yun yung tinatawag ng mga Pentarais. Mount Matarais. Mataas yan? Oo. Pagbaba mo doon sa kabila ng bundok, yun eh. Tuktok yung mataas yun. So wala kang ibang dadaanan talaga kundi dito, tatawid ka sa ilog. Paano ka napunta dyan sa bahay na yan? Nung nagkasakit ako, kasi dati sa setyo ako nakatira. Tapos, Nung nagkasakit ako, nilagnat ako ilang linggo, hindi ako makabangon, wala akong ano. Nagpatid ako din sa tiruin ko. tapos, Tapos yan, nagkaisa sila na sayuan na lang ako dito ng kubo. Para mas malapit ako pag ano. kasi saan ka dati? Sa sityo. Doon sa kawilan? Oo. Yung ano? Sobrang layo yun, yung sinasabi niyang lupa. Hindi siya pwede doon. Yung isang kapitbahay. Doon ka dati, nung nagkasakit. Pero mag-isa ka lang din doon? Oo. Oh, grabe. Ilang taon ka nung na ano ka, yung bagang namumuhay ka na mag-isa? Nagsimula Nagsimula mula nung ano na, umuwi ako dito, 2007 yata yan. 2007, ilang taon ka nun? Nasa 25 yata, 26. 25 years old ka. Hmm. Tapos doon ka sa bundok na yon, sa sitio Wala na nang yun. mamatay ang nanay ko, nag-iisa na ako. Una, nang namatay ang nanay ko, sinama nila ako ng mga kapatid ko. Medyo ano naman sa Manila. Mhm. Medyo minsan, kakaroon ko yung problema magkakapatid. Kaya Oh. nagpasa na lang ako umuwi dito sa Bicol. Nagkakaproblema na yung mga kapatid mo. Yan, hindi rin nagkakasundo-sundo. Umalis ka doon. Umalis Pero hinahanap ka pa rin nila. Wala na, may isang taon na, wala kami kontak. Oh? Wala nang mga nakarang taon pa, nakakakontak pa kami bago Hindi ka man lang kinukumusta kung kumusta ka na, 'di ba? Alam naman nila na may problema ka sa Wala. na may sakit ka. Wala na pa. Narestrict nga nila ako sa Facebook eh. Nung naghingi ako na ano, pambili ng Oh, kahit 50 peso. kahit 50 pesos. Asar sila sa akin. Narestrict ako sa Simia. Nasira yung alaw ko. Simula nung hindi na rin ako nag-ano. Hindi ka na nagkontak sa kanila. Hindi na ako nag-contact. Kasi mahirap eh, baka sabihin masyado ko pang pinipilit ng sarili ko. Kaya nung naggawa ko ng bagong card, di ko na sila pinag-print. Oh. Ganun din lang naman eh. Restrict ka rin. Nung wala ka pa nito, paano ka maglakad? Gapang? Ano? Ano lang. Kahoy lang. Isang kahoy. Dati kahoy yung saklay ko. Magpapagawa ko. Nag-ano ka? Magpapagawa ng saklay na kahoy. Nagpapagawa ka? Kaibigan ko. Taga rito lang din. Buti may mga kaibigan ka naman. Siyempre yung mga katulad sa'yo na Mga kababata ko. mga kababata mo, okay naman sa'yo. Okay naman. May mga pamilya na sila. Meron na. Anong nararamdaman mo na sila may pamilya na, may mga anak na, ikaw hanggang ngayon ganyan, parang kang parang yung bangkandila na unti-unting nauupos. Oo. Parang ganun ang tingin ko sa nangyayari sa'yo. Anong nararamdaman mo na ganun? Parang ang future ba? Wala eh, no? Anong nararamdaman mo, kuya, na ganun? Wala, saan? Inaano ko sa'yo. Buti pa kayo, may mga anak na kayo. Kahit anong mangyari mo, nakakainis sa inyo po itanda. Oo. Ang ganun na lang. Ikaw kung may tumulong, okay. Pag wala. Parang parang nagmamalipos lang ako ng ng Nagmamalimos ng kalinga. kalinga, pagmamahal, ano? Oo. Totoo naman. Masakit Tama. pakinggan, masakit sabihin. Pero yun ang yun ang katotohanan. Pero sana naman sa mga viewers po, kung ano po ang maitutulong natin kay Kuya Junjun. Nung una, yung bahay niya po. Grabe yung sitwasyon ng bahay niya. Talagang durog yung bahay niya. Naghihintay na lang po kung ano yung sitwasyon ni Kuya Junjun.
Parang gano'n na rin po yung bahay niya. Unti-unting bumabagsak, unti-unting na, yun. Naupos. Parang gano'n din. Parang nagpapaunahan na lang sila eh. Kung sino mauna. Oo, kung sino mauna bumigay. Si Kuya Junjun o yung bahay. No, parang gano'n. Pero sana bigyan natin ng pag-asa kahit man lang. Ito, wala tayong idea. Kahit yung doktor, wala pong explanation. Kung paano gagaling. May explain ba sila kung paano gagaling? Wala. Wala rin sila alam kung paano. Sa sakit mo na yan. Kumbaga talagang yan na lang, hinihintay na lang kung hanggang saan tayo. Parang ganun. Sabi ng doktor, ingat ka na lang ng mga sugatan ka kasi mahirap naman eh. Paano yan? Dapat binabalot mo po yan, kuya. Mas lalo naman na hindi ko na binabalot kasi nangangamoy lalo. Nangangamoy. Nakukulog. Oo. Kasi pag lagi nagagasgasan siya, masusugatan, mga katulad nito, may mga matatalim na mga puno, mga sanga, mga kahoy ba. Oo. So yun po ang ko para kay Kuya Junjun na matulungan po natin. Anong kahilingan mo, Kuya Junjun, na dito sa ating mga viewers? Matulungan din ako. Maayos din yung bahay. Yung bahay, sa bahay na lang. Minsan pag natutulog ako parang sabi ko inangarat na lang. Bakit? Kasi naririnig mo na lang bigla ka na lang tauban yan. Hindi ka natatakot sa kung ano meron dito na mga hayop. Hindi ka natatakot. Natatakot ka baka kung bagsakan ka. Kasi na yun, bulok na talaga gawa lang. Yari lang sana ako nung maligid. Kita nyo naman po, gawa lang sa live material, kawayan. Ang iniisip ko, nung nakarang gabi nga, halos din ako makatulog kasi nga naramdaman ko parang nag-aanohan na yung Uga-uga na. Uga-uga na. Tapos yun. Dumaan na lang yung kababata ko nung nakarang araw. Pinalagyan ko lang muna ng tukod para pansamanta pangalala. Yan, tukulan sa harap ng dalawang kahon. So, parang parang magugulat ka lang, maririnig mo kung lalo kapag medyo umahangin. Kung delikado, kung naulan pa, basa ka na talaga dyan. Ilagan mo na lang ulan. Oo. Ilagan mo na lang. Ayun, sa gilid ka na lang. Nagpe-pwesto kung saan. Walang patak na ulan. Nakahiga ka pa o nakaupo ka na lang natutulog dyan? Bisa, nakaupo na lang. Kasi ilagan mo yung iwasan mo ng ulan. Lalo na hanggang ka pa nagluluto ka pa ng kanin. Diyan, namamatay yung apoy. Oo, habang nagluluto ka ng kanin. Sa lakas ng ulan. Grabe yung sitwasyon dyan. Sa bali yung mga panggatong mo, dito ka na lang kumukuha. O sasain ka dyan. Hindi ka nalulungkot na mag-isa ka lang dyan, kakain, ganon. Nalulungkot din. Wala. Taste na lang, wala magagawa. Paano? Di ba pwede rin naman siguro na dito ka lang uuwi, dito ka lang matutulog, tapos makakakain ka na lang dun sa mga kaibigan mo, parang gano'n, mag-share ka na lang ng... Sa bagay. Ay, minsan may maririnig ka pa. Oo. Masasaktan ka lang lalo. Sa bagay. Mabuti ng na lang, magbukod na lang. Magbukod. Ganun yung sitwasyon ni Kuya Junjun po, naririnig nyo. Napakahirap kahit ako. Ang hirap na parang ganito yung sitwasyon niya. So may bibigay na lang natin kung ano lang yun nandyan, bahay daw. Kasi maranasan man lang ni Kuya Junjun. Maranasan man lang niya na matulog ng mahimbing, matulog ng komportable. Yung wala kang iniisip na bigla itong magiba, madaganan, ganun. Yung maging komportable siya habang natutulog. Yun lang po sana yung isa sa maitutulong natin para kay Kuya Junjun. Sa katulad niya. Alam ko po na yung iba talaga mas naaawa sila sa matatanda, mas naaawa sila sa mga babae, mga ganon. Kasi karamihan po na i-vlog ko na lalaki, halos wala akong nakuhang tulong. Sitwasyon po niya, hindi niya na alam kung hanggang saan na lang, hanggang kailan na lang siya dito sa mundong ibabaw. Kaya ayan, sana po matulungan niyo po ako na matulungan natin si Kuya Junjun. May bigay natin yung kanyang munting kahilingan. Malaki na daw nga po yung bahay na yan kung iisipin. Kahit maliit lang, Kuya Junjun, basta maging komportable ka sa bahay na yan. Mabigyan
May solar ka ba dyan? Meron. Sira yung solar ko dito. Oh, nasira yung solar. Yung iba niyan. Yung bagyo. Nung bagyo. Sira. Nandyan ka sa loob ng bagyo na yan? Wala, nakaalis ka. Nakaalis ka. Kasi pag may ano na, may kami ng barangay. Oo. Nababa na ako. Yan, napakahirap ng sitwasyon ni Kuya Junjun. So sana matulungan natin siya. Yun lang po yung kahilingan niya. Mapaayos yung bahay niya para maging komportable siya dyan sa loob na yan. And sana matulungan natin si Kuya Junjun. So may bigas tayo dito? Wala. Doon sa sakyan. May bigas ka dyan Kuya Junjun? Wala? Meron pa. Meron pa. Ano yung ulam mo kanina doon sa pistahan? Ano lang. Swerte mo ngayon at pistahan nakaligtas ka sa isang araw. May pagkain na magbibigay sa'yo. Kay Tita Salome pa lang, dami ng pagkain doon. Ayaw mo kumain kay busog na po siya. Kahapon, binigyan Busog na daw siya. panghapunan niya. Ayan, ilipat nga natin kay Tita Salome para tanungin natin siya. Huwag na ako, Reza. Hindi, okay lang yan Tita Salome. Pangit ko. Hindi, ang itatanong ko lang sa'yo about sa nalalaman mo sa buhay niya. Parang gano'n. Hindi ko masyado. Yan. Kasi si Tita Salome kasi kumbaga siya yung nag-repair nito. Kumbaga isa po si Tita Salome, isa pong solid supporter ng Team Rochelle. Natutuwa siya sa mga may tinutulungan. Kaya ngayon mayroon siyang kalugar na nangangailangan ng tulong. Inilapit niya sa akin. And yun nga, Tita Salome, bakit mo naisipan na ilapit sa akin si Kuya Junjun? Naawa ako sa yung parang naisip ko sa ano ko. Pinasarili ko na kung anak ko yung parang hindi ko kaya ng ganun. Totoo. Kaya naisip ko na ilapit ko sa inyo. Kasi yung minsan nanghihingi sila ng pagkain. Kaya ng Manay Salome, may pambili kayo. Pag mayon ako, bibigay ako kahit kunti. Kasi nakikita ko anak ko, anak ko ganyan. O, siyempre maawa ka. Totoo. Buti na lang, di ba? At least yung sa'yo, walang problema. So, yun na lang ang maitutulong natin. Kaya, kumbaga, concerned ka rin na ano yung madalas siya lumapit sa'yo? Minsan lang, pag talagang nangangailangan talaga. Kaya ng bigas, tita, ay Manay Salome, parang sagot sa sige, masabi si Maria ka hindi mo ang dua. Dalawang tsaba. Siya na yung nagsasaing nun. Sa pagkakakilala mo kay Kuya Junjun, dati nung nakikita mo pa siya, anong itsura niya nung... Ano siya? Kasi nung bata pa yun, dito pa kami pupunta ng Maynila, dito pa kami noon. Ano siya? Wala siyang diferensya. Buo talaga siya. Malusog. Oo. Kaya nung nagpa-Manila kami, pagbalik namin dito, ganyan na sa kuitaw na yun. Bakit yun? 2007. Tapos sinanong mo siya? Oo. Basta hindi mo, ganyan lang daw. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Nagpa-check up naman si Kuya. Oo, nagpa-check up na kami. Ang butos ka dito. Ayun, ganyan. Sabi sa doktor. Ayun, may sinasabi niya kami. Yung walang lunas. Parang gano'n. Kaya mawa talaga. Minsan nga, nag-uuring yan. Nag-uuring. Mautang sa tindahan. Masan uring, wala ng tuda. Kumbaga, yung pinagtrabahoan niya, inutang niya na. So bago pa man matapos yung trabaho niya, wala na. Parang utang bayad ka pala Kuya Junjun. Sikat yung sarili niya para sa sarili. Ang makain. Kumawa ka. Kaya parang di ka na nakapagtiis. Oo. Kaya sabi ko, ilapit mo ito sa'yo. Sabi ko. Kaya nga. So sana matulungan natin si Kuya Junjun. Kasi grabe naman ang paghihirap nito, no? Grabe ng paghihirap. Yung mga taga rito na tinutulungan naman siya. Dito na alam. Kaya yung kapitbahay ko, nag-ano din sa kanya. Nagbibigay din kung ano meron. Ay, siya ko ano niya. Mayo, nagbibigay. Mga kamag-anak mo Kuya Junjun? Ano din niya? Ano? Nabigay din sila kung nalapit ako. Nabigay din. Pero hindi talaga halos lagi. Nakakahiya baga ano? Kaano-ano mo siya? Ano tita? Ano yan? Parang Ang lolo ng asawa niya. kumbaga malayo na. Yung yung kaluluha na doon na lang dikit yung ano. Kaya parang komportable na lumapit sa iyo, parang malakas yung loob niya lumapit sa iyo dahil kahit paano Diyak makatanggi kayo, talaga. Binibigyan mo talaga siya. Pag sa oras na kailangan niya. Pero may tita naman yun dyan, talagang tinutulungan din. Pagkain, tutulungan niya. Ito lang talaga yung hindi talaga magawa ng paraan. So ibig sabihin, pagdating sa pagkain, okay lang, walang problema gaano.
Madaling lumapit. Oo, pero minsan talaga, pag siyempre lapit niya, wala rin. Oo. Hindi, siya rin yung kawawa, yung wala din na nakadiin. Kawawa, di man lahat ng oras paglapit niya, meron. Tama. Kumbaga, yung ano ngayon, yung sitwasyon ngayon ni Kuya Junjun, yung pinaka-importante sa kanya yung bahay, ano? Kasi wala siyang matuluyan talaga. Dito lang talaga, wala siyang matuluyan. So, yan po, mga kalangga, ang importante, kahit man lang mapaayos natin, maliit na bahay, hindi naman siguro ito magastos ng ano. Kasi kung light materials lang naman, bibili tayo ng mga anahaw. Ito maraming anahaw, oh. Oo, pwede na dyan. Ano? Binibigyan naman ng tuwing ko yung pag kailangan ko ng anahaw. So, ibig sabihin, ano yung problema natin? Pang trabaho. Pang trabaho. So, yung mga anahaw na yan, yung mga... May panghaligin ako dyan na kawan, pinakuha ko na sana. Ito yung kaso gawa ng busy rin kasi ng kampanya, mga ano. na busy. Hindi nila na. Kanino yon? Pinakuha ko na yun sa ano ko doon sa... Sa lupa mo? Oo. Sarili mo yon, sarili mo talaga siya. Ang haligin nila pang poste na lang yun. Pang poste na yon. Ilang piraso po yun? 4? Anim. 6. Kasi doon sa ano, yung banda kusina. Banda kusina. Kahit maliit lang. Tapos ang kailangan lang dyan ako, handshake. Tapos yung dito na lang kukuha. Siyempre, kailangan mo rin magbabayad yan. Oo, yung pagkuha ng ano niyan, ng anahaw. Trabaho. Magtukbas ba? Tapos magkiro. Yun na lang. Tapos yung pre, nakakahiya din naman kung wala kang rin may ano dyan. May bigay. Pang bayad sa mga magtatrabaho. Hindi pa may din. Siyempre. So, ayan, pagtulong-tulungan natin mga kalangga. Pagtulong-tulungan po natin at sana mabigyan natin ng pagkakataon si Kuya Junjun na maging komportable sa tinutulugan niya. So, ano pa yung kahilingan mo Kuya Junjun? Yun lang? Wala, hindi ako sana ng salamin. Salamin? Salamin sa mata. Salamin sa mata. Kasi so, yung salamin ko dati nasira na. Nasira na? Mamatake yan pag nasakit yung yung kabiyak na ulo. Tapos nalos naluluha na. Yun. So, kahit solar. Solar. So yan. Yun po, narinig nyo po yung kahilingan ni Kuya Junjun, salamin. And priority natin, no? Importante sa lahat yung matutuluyan ni Kuya Junjun. Kahit yun lang muna, no? Kung may bonus, yung yung salamin. Yan, salamin daw po. So kami po is galing pa kami pistahan, Gabaw. Hanggang napunta kami dito kina Tita Salome. So talagang ang isip namin is yun nga. Punta doon sa mga nag-invite sa atin kasi mahalaga sa atin yung mga supporters. Kaya pinagbigyan natin. So ito, kumbaga double purpose na. Nakipiesta tayo plus nagcha-charity pa rin tayo. Ginagawa pa rin natin ang pagcha-charity. So trabaho natin ang magtulong, magbigay ng kasiyahan, ngiti sa kanila. Kaya sana mga kalangga, matulungan niyo po kami pagdating po sa problema ni Kuya Junjun. So kami Kuya Junjun, babalik kami dito. Kasi wala ito talaga sa plano. Pero babalik kami dito para baka may dala-dala na kaming balita about yan sa bahay mo pagbalik namin. At sana mayroon kaming good news para sa iyo sa pagbalik namin. Kasi sa tingin ko hindi naman ito mahirap na problema eh. Hindi mahirap na problema yan dahil nandito tayo sa bundok. Maraming materyales. So, konting halaga lang ito, tayo yung bahay niyan. May mga salanigo ako nakita, saan galing yun? Doon sa may bayan, nabibigyan doon sa may labasan ng malapit doon sa may terminal, may tulay sa Barangay Pawa. Doon yan binili? Oo. Kasi ang nag-donate niyan dati sa akin yung sa Mambibi. Nag-sponsor Bibi Punasan. Doon yung pinabili sa sa may pabrika mo sa may. Ilang taon na yan? 3 years na. 3 years? 2 years. 23. Kasi ang kaagad yan kasi yung taas niya, kawayan. Yung kawayan, madali naman. Madali mabulok. Saka yung haligip, naho pa. Kaya madali siyang Kaya ngayon, yung nakuha mong poste, sa tingin mo matibay yun? Iba niya, mga
good lumber yun. Good lumber. Kumbaga, Bakit talaga yun. mm, Ito maliit lang kasi sabi ko nga, maliit lang na kubuhay, okay na yun. maliit pa dyan. Wow, mas maliit pa dyan, okay na yun. Kasi dati maliit pa lang, maliit lang dyan ang kubuhay. So at least maging ano lang, komportable lang po si Kuya. Kaya sana tulong-tulong po tayo na magawa natin ng paraan yung kay Kuya Junjun. So pag-usap-usapan natin, kasi meron naman akong budget sa pabahay ko pa doon. Baka pwede nating ano, kahit papano sa mga kalangga, sa mga sponsors ko po, sponsors natin. Pwede natin bawasan para mabigyan ng pagkakataon si Kuya Junjun. Opo, sana maintindihan po ako ng ating mga sponsors na kahit papano no, matulungan natin si Kuya Junjun. Kausapin ko yung mga sponsors ko, may budget naman ako para sa pabahay. Hinihintay ko kasi yung kay Ate Maylin eh. So kung wala mangyari doon, kahit papano sige, pwede naman siguro natin bawasan yon para mapaayos lang itong bahay niyo. So yan po mga kalangga, babalik kami dito para abutan din si Kuya Junjun ng konting bigas, tulong galing po sa aking munting channel. At daladala ko na siguro niya ng magandang balita. Kain tayo dito, salo-salo tayo para masaya. So ayan po mga kalangga, maraming salamat. At ano masasabi mo Kuya Junjun sa aming mga katulad namin, mga Team Rochelle or mga charity vlogger? Maraming salamat din po sa inyo na marami kayong natutulungan mga kagaya ko. May idea kayo sa katulad namin? Sana po patuloy na suporta po sa mga katulad niyo. Followers. Para mas lalo pang makatulong sa kapwa. So, ibig sabihin hindi mo pa talaga kami kilala, ngayon nyo lang kami nakilala. Hindi pa eh. Pero may nagkikwento na sa'yo about sa mga charity vlogger? Meron na rin ako napapanood. Oo, hindi lang kami ang kakilala mo. Nagulat lang ako kay Vanessa Lumero kahapon, sinabi niya sa akin. Pero ngayon, may napapanood na rin ako sa mga Facebook. Okay. So, yan po mga kalangga, kahit man lang sa bahay, mabigyan natin ng pag-asa si Kuya Junjun. At mabawasan man lang yung paghihirap niya. Hindi lang kasi kumbaga pati yung katawan niya, grabe ng paghihirap niya, pati ba naman sa bahay niya. So, mabawasan man lang natin ang problema niya. Opo. At sana matulungan natin. So, ito Salome, ano masasabi mo po? Papasalamat ako sa tutulong kay Junjun. Malaking bagay yung para magawa yung bahay niya na kahit maliit pa dyan, basta may matulugan siya. Kaya maraming salamat mga supporter na Regan kung maano yung bahay ni Junjun, maayos. So, ayan. Si Tita Salome po ay solid supporter po natin yan sa Team Rochelle. Yan, sa Team Rochelle at ayan, nakasubaybay siya sa atin. So, nakikita niya kung paano tayo tumulong, nakikita niya kung anong ginagawa ng ating community. Kaya sumubok si Tita Salome na lumapit sa atin. Opo. So sana po hindi natin siya mabigo at di natin mabigo si Kuya Junjun. Mabigyan natin siya ng pagkakataon na gumanda rin yung sitwasyon ni Kuya. So ayan Kuya, ito yung panggastos mo. Dagdag mo panggastos. Pangdagdag mo panggastos. Tapos ayan si Alpi, magbibigay daw si Alpi. Pandagdag mo rin Kuya para may pambili-bili ka ulam, pagkain ha. So ano masasabi? Salamat po. Salamat din ako kay Vanessa Lumero na siya yung naging daan para matulungan ako ng charity niyo. Salamat din po sana sa mga supporter, sa mga sponsor na patuloy na hindi nagsasawa makatulong sa mga katulad ng mga maraming salamat din po sa inyo. Okay, ayan. So, ayan si Kuya Junjun. May bag din pala si Kuya Junjun Dinadala ko ng yung headlight ko pag naano ko. Headlight mo yan, nalagayan mo. Parang wala naman zipper yata, baka mahulog. Sira na yung zipper. Hayaan mo at baka mapalitan natin yan. Oo, sa sunod na pagbalik namin. So, ako po yung magpapaalam na at support nyo po. Kasama ko po yan si Alpi. Andiyan si Alpi. Galing kami sa pistahan. May pa-sharon pa nga ito si Tita Salome. At syempre, salamat din kay Tita Daisy. Opo, kay Tita Daisy, salamat. Nakipesta kami doon, grabe.
Yung pagkain, yung bahay, accommodation, tulugan, napaka swerte namin at may mga katulad sa kanila mga supporters na nagmamahal sa atin. So sana ito yun maibalik din natin sa mga katulad po ni Kuya Junjun. Kaya maswerte tayo mga kalangga, maswerte tayo na kumpleto yung katawan natin. Oo, namang problema, lahat namang problema pagdating sa pinansyal. Pero at least po yung kalusugan natin, wala tayong problema. Diba? Kasi yung pera nakukuha naman yan. Pagsisikap lang, nakukuha, dadaan sa palad natin, nawawala. Pero yung sakit po, pag dinapuan tayo ng mga katulad sa kay Kuya Junjun, na parang walang pag-asa eh. Parang cancer na, buti nga ang cancer kahit papaano. May mga type ng cancer na may kagalingan, may lunas. Katulad sa kanya, wala talaga eh. Inayawan na talaga. Parang, yun nga, sabi ko sa kanina, parang kandila, naghihintay na lang na maupos. Parang gano'n. Sana kahit paano, yung ilang taon na natitira para sa kanya dito sa mundong ibabaw, may bigay naman natin kunting kaginhawaan para sa kanya. So, ayan. Maraming salamat sa mga viewers, supporters. Ano pa di ang masasabi mo? Yan ba yan si Padi pa lang? So ako naman, sa masabi ko lang mga kalangga, no, sa mga supporters sa minamahal natin. So napanood nyo po yung paano yung sitwasyon, ano yung sitwasyon ni Kuya Junjun. Sa akin, mabigyan natin siya ng kahit simpleng kahilingan niya na komportable na bahay na matutulugan. So sabi niya, hindi siya makatulog, talagang nag-aantay na, basta hindi siya makatulog, kunting lang kaluskos. Tsaka para sa akin, deserve niyang matulungan. Yun. Kasi mas malala pa yung sitwasyon niya dun sa mga ibang nakilala natin na beneficiary. So yun, sana sa lahat na may mga ginto ang puso, mawa tayo at mabigyan natin siya ng kahit anong tulong para kay Kuya Junjun. Yun po lang ang masabi ko. Deserve niyang matulungan para sa akin. So, kalbi sa ating lahat. Yan. Tama po yung sinabi ni Alpi. Tama yung sinabi ni Alpi na mas malala pa siya sa mga na-scout natin. Yung mga na-scout natin, bahay lang yung kanilang talagang giba, problema. Pero si Kuya Junjun, maliban sa bahay, pati katawan niya rin. Opo. At ang problema pa, wala siyang pamilya na malalapitan dito katulad ng mga kapatid, nanay, tatay. Wala po. Kumbaga mag-isa na lang talaga siya dito. Kumbaga umaasa na lang siya katulad kina Tita Salome, mga malalayong kamag-anak na, kaibigan, doon na lang siya umaasa. So sana pagbigyan natin siya na kahit man lang yung bahay niya, no, na sinisilungan niya, opo, na inaasahan niya po sa tuwing gabi na matutulog siya, na magiging komportable siya. Bigyan natin ng pagkakataon si Kuya Junjun. Siya na po, God bless po. Maraming salamat at support niyo po yung mga charity works natin, namin ni Alpi, and syempre sa buong team ng Team Rochelle, Dudong and si Rachel at mga Roboys. Support nyo po yan para marami po tayo mapangiti. Opo. So ayan, bye-bye po. God bless sa inyo lahat. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala. Saan man magpunta, Kuya Regan Vlog.